Marinalda sa Tuya Gabos. Pag-ano ako, magpapakain ako sa almusal sa aking apo. Pero ako nagkaon na itlog at tinapay ang kinaon ko. Tara, ibahanin daw ako sa pagpapakaon sa aking apo. Ito permi ang gibo ko maghapon. Nagpapaalmusal, tapos tanghalian. Yan. Ibahanin daw ako sa aking vlog. Paki-pindot ng subscribe at notification at bell para lagi kayong updated sa aking videos. Tara, kuhaon ko muna si Nabin, ang aking apo. Pero napalitan ko na siya ng diaper. Makaon na ang aking apo. Yan ko muna ang ventilador. Ito ang pigigibok ko. Dahil na ako nagtrabaho. Bantay ka muna iniuna. Apo ko. Kung pero may igwa ko kipig ng trabaho. Pag na ako, di magtatrabaho ko. Pero pag magpo-full-time vlogger na ako. Ito ang apo ko ang bablog ko sa oral daw. Di ba, lain man magayon ang vlog ko. Pasensya po sa aking mga ito po ang aking apo. Na 11 years old na siya. So, sa amin. Tinaw ini o ina sa ama. Magdadalawang taon pa lang. Kaya, halos kami na nagpadako. Kainin. Dahil man ay napatira po ito kay ito ng lain pa pandemic ng COVID. Nang mag-COVID na, dahil namin na ibalik sa therapy. Dahil hospital na nagte-therapy kami. Ang aagihan ni dulo pa pano ito na terapihan kayo. Kaya dahil na namin pinatherapy. Hanggang sa ganito na. Pero di bali, basta. Hindi lang ako makabili ka ng wheelchair niya. Tada dakula na budget. Pigahalat ko ang aking sahod dito sa YouTube. Pag nagsahod na ako, tsaka ko mababakal ang wheelchair kay ni. Talagang ang pangarap ko makabakal ako kay wheelchair kay ni apo ko. Para lain siya nakadapak din niya. Dahil man siya nakatukaw na solo, makatukaw siya, kandungin mo. Pero yung kaya mas magayon kung igwa siya kay wheelchair. Para duman sa wheelchair, maski duman ko na siya pakaunon, magdapa lang siya kung matuturog pagbanggi. Taday man natuturog ini na aldaw. Nakadapa. Nagkataon na naraot ang TV ko. O di day na siya kimahihiling.
Dahil na sa kitibing may hilingan. Kasi na sira yung TV na kahit papano ko sana kung dahil nasira itong TV, may pigihilingan sana ko ta siya pag nakadapa. Ay naraot. Sabay-sabay nga, sabay-sabay. Kaya ito ang aming ano ngayon na ito ang aming buhay ni Ate Nadine Perme na sa buhay ningon niya na dua ito oral daw kaya ano pag may lakad pag dahil kayo magbantay di ako makahali katulad kagabi daming aayusin sana daming pupuntahan kaso ay presidente ako dito dahil ko napuntahan inutos ko na lang sa mga BOD ko napuntahan nila yung naghingi ng tulong hindi ko dahil ko mawalat ini dadayin kaibanan digdi sa harong dahil digdi itong bunso nasa ito sa tugang na saro kay atin niya nagkataon na daming nagrereklamo dahil ako makaduman dahil magbabantay banggi na panong alas 8 na pagkatapos nito saglitin ko yung dumanong ko ito na nagreklamo kasubanggi na naghiwal ilingon ko kung sa banda may sipon ako bay ko sana ito babantayan bay ko tayo ito kukaon sa ama may sipon ako ayaw kong mahawa ayun pala ayun may sipon kami na dua parehas kami may sipon na dua habok ko pa naman ito na magkaano siyempre hindi naman to normal na tulad ko ito special kaya hanggat maaari habok ko kita na magkasipon o magkaano ito matagal nang minsan nagkasakit ito kaso talagang ganyan dahil ako talaga mahahawa talaga and may mga trangkaso din kasi sa kabila yeah. Okay lang yan basta sipon huwag lang yung iba lab na mama yan na ito batok mo kailangan talaga ang attention talaga no? Kasi may isip naman ito siyempre siyempre
hindi naman to porke ganito. Wala siyang pakiramdam, wala siyang bang maramdaman o maisip niya. Kasi may rin to may pakiramdam. Makikita niya kasi kung anong sitwasyon. Sino daw maganda? Sino daw maganda? Maganda ka ba? Maganda ba yan? Maganda ba? Hindi naman maganda ba yan? Maganda ba yan si ate? Maganda ba? Tawa naman siya. Maganda ka ba? Maganda ba ikaw? Maganda Maganda daw siya? Maganda ba ikaw? Ganito talaga siguro ang buhay ng lola. Nang namatay ang tatay ko sa Bicol, nag-alaga doon. 2 months akong nag-alaga. Pero salitang kami kasi ako may trabaho noon. Ganon ako, Manila to Bicol. Tapos ng bandang huli, 16, 17 yata, o 17. Nag-resign ako sa trabaho ko. Dati akong DNA, barangay health worker. Nag-resign ako dahil nga mag-alaga ako sa mga magulang ko. Ngayon, 2 months pa lang yata ako doon. 2 months pa lang. Bumigay na ang tatay ko. Pero hindi nagpaano sa akin yun, nagpaalaga. Ang tatay ko. Bumigay na siya. May June yata. Andun mga anak ko, nagbakasyon. Pag uwi ng mga anak ko, doon siya bumigay. Kasi may asma ang tatay ko. Tapos, nang inilibing, 1 week, bumalik na kami ng Maynila. Hindi na ako nagtagal doon sa Bicol. Kasi iniisip ko parang talagang iniisip ko trabaho. Harap kasi walang trabaho Dinala ko ang nanay ko dito. Dito ko inalagaan ng nanay ko hanggang nag-bedridden siya. Inalagaan ko siya ng 5 years. 17, 18, 19, 20. Mahigit 5 years na inalagaan ko ang nanay ko. Tapos 2023, siya namatay siya. Tapos, ganito talaga ang buhay ko. Nung namatay ang nanay ko, ito naman siyempre nilagaan ko. At wala na akong trabaho noong 2023. 24 January 2022. Ganyan ang hindi ko nasasabihin kung bakit. January 2022, wala na akong trabaho. Pero okay lang, hindi nila ako inabsorb. Bahala na si Lord. Kung wala ka namang ginagawa, wala kang inaatakan na tao. Ang mahalaga yun. Wala kang inaatakan na tao. Wala kang ginagawa na ikasasama ng loob ay ikasasama sa tao. Basta ako trabaho lang. Pero may mga ibang tao talaga na mapanira. Hindi ko nga alam bakit inggit sila sa akin Pero okay lang. Si Lord na ang bahala.
Maraming salamat. Thank you for watching my video. Maraming salamat. Salamat tonon sa mga naghihiling kang video ko, kang vlog ko. Salamat ng mabuti. Maraming salamat. Love you. God bless.